Hello guys, kamusta kayong lahat and welcome sa Africa vlog ko. Una sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan dahil lagi kayong andyan na sumubaybay sa ating vlog. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa kadalasan ng mga tao rito. So nakikita nyo sa ate, nagbibilad siya ng kanyang mga damit, family damit. Kasi nga, dito sa Senegal guys, ang kanilang dry dry place pagdating sa mga damit ay rooftop. Oo. So makikita nyo lahat dito sa rooftop ang mga nakahilerang mga damit. So gaya nito, ito yung rooftop namin. Iyon naman yung rooftop ng kabilang bahay. Ayan oh. Oh. Meron din silang damit. 'Di ba? So bawat bahay, bawat rooftop merong sampayan ng damit. At alam nyo ba dito guys na Muslim place nga itong lugar ko, kaya bawat kanto or bawat zone or every after 2 kilometers meron silang mosque. So far dito sa side ko, ito yung pinapatayo nilang napakalaking mosque dito sa Kaolack, Senegal. So sabi nila ito daw yung pinakamalaki at gagayahin daw nila yung gaya ng mosque doon sa Morocco. Kasi ang mga ano daw mga engineer daw niyan ay mga Lebanese, mga Moroccan daw yung mga engineer niyan. As in sobrang taas ng mosque na yan. Malang araw baka mag-Muslim din ako. So kung may makita kayong hijab sa mukha ko, Muslim na ako. No? Oo. Pag makita nyo lang yung mata ko na nakalabas, ibig sabihin, Muslim na ako. O, di ba? Okay guys, maiba naman tayo. Kung mapapansin niyo, ang ulap ngayon ay medyo makapal-kapal, medyo grayish, 'di ba? So, pag Burr month, pag November, December, ganon, ang hangin ay umiiba at ang weather ay umiiba. Ang hangin ngayon dito ay paano ba naging iba? Ang hangin dito ay nagiging cold. Medyo may konting lamig. Pero yung lamig na yon may dalang buhangin. Kaya uso na naman yung cracking lips. Oo, crack lips. Uso na naman yan. Meron kaming staff dito na yung lips niya grabe, nagka-crack talaga. Kikita mo yung dugo. Ganun. So, uso ngayon yung ganyan. Dry and bloody lips. At isa pa, uso rin ngayon ang yung sa skin, kapag medyo dry yung skin mo, medyo ano siya, pag hindi ka nag-lotion, gaganon mo siya. I will show you kasi meron akong ganyan eh. Dito sa kamay ko kasi, dito sa kamay ko guys, naglo-lotion ako. Oo. Pero dito sa aking paa, hindi ako naglo-lotion. Kaya kung mapapansin niyo, ayan oh. Oh, ganyan mo siya. Uso ngayon yung mga ganyan sa skin. Ayan. Pwede ka na magbilang ng 1, 2, 3, 4. Lagyan mo ng ganyan. O di 5 na agad. Ganyan. Uso yan ngayon. So, kahit maligo ka dito araw-araw, kung hindi ka naman naglo-lotion, iganon mo yung skin mo, talagang makikita yung ganon kasi nga nagde-dry na siya. So, yan yung nagiging outcome ng weather nila ngayon. Ito pa yung pwede kong maipakita sa inyo guys. So, dito guys, ang pagbebenta ay sa mga kanto-kanto lang. Ayan. I-zoom ko ha. So tulad noon may nagbebenta. Yan, nagbebenta ng tubig, nagbebenta naman kung ano-ano, ganon. So dito rin, andun din si Lola, nagbebenta siya doon. Oh. Tapos guys, dito, meron kaming bagong neighbor. Oh, meron kaming bagong business neighbor. Nag-open sila ng kanilang business parang nung Lunes lang. So papakita ko sa inyo yung kanilang business. Ito siya guys, located siya sa aming sa aming side. Ito oh, may bagong car wash, lavage. Lavage ang French ng car wash. So pwede ka dyan mag car wash. Ando naman yung mga kabataan, naglalaro pa rin sila ng football sa mga buhangin ganyan.
Okay guys, lumipat naman ako dito para maiba naman yung aking background. So another thing that I'm gonna show you ay yung mga ibon. Alam nyo no, yung mga ibon dito, lumilipad-lipad sila. From time to time yan, ang daming lumilipad na ibon. And napansin ko na ang ibon na ito ay hindi ordinaryong ibon. Oo. 'Di ba may ibong bahay, 'di ba mga ganyan, mga ibong gubat, may mga ibong hindi lumilipad, mga ganon. Pero ito, this is a very extraordinary ibon. Ang ibon na lumilipad dito, ipakita ko guys. Pansin nyo yan guys, oh, yung mga itim-itim dyan, yan. Yun yung mga ibon. Oh. At yung ibon na yan, ang tawag sa English niyan ay crow. Crow, crow. 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 Yung ano, kasi nga dito sa side ko, 'di ba, ang daming basura. Oo, mga nagkalat na mga basura, mga ganyan. So, doon sila kumakain ng mga pagkain nila. And you know, crow, they eat parang ano rin yan sila, 'di ba? Parang cannibal din ang mga yan. Kumakain sila ng meat, mga ganun. At na-meet ko yung leader nila. Na-meet ko yung leader ng mga ibon kahapon. So, nag-wave siya sa akin. Sabi niya, hello to you. Sabi ko naman, yes, hi. So, nag-meet kami. At papakita ko siya sa inyo. Kasi nakatambay siya ngayon sa kanyang barangay hall. Ito yung kanyang barangay hall, guys. So, ayun siya, guys. Oh, nasa tuktok siya ng... Ayun. Siya yan. Yan. Siya yan. Andun siya. Oh, i-zoom pa natin. Oh, siya yan. Siya yung hari. Siya yung barangay captain ng mga crow. Yan yung kanyang barangay hall. Lagi siya dyan. So yun guys, yun muna yung po pwede kong maibahagi sa inyo ngayon. And isa pa pala na ibabahagi ko sa inyo ay I'm going home very soon. So mga ilang araw na lang uuwi na rin ako. And it's gonna be an amazing vacation. Yes, sa wakas makakauwi na rin tayo sa bansang Pilipinas. Oo. Watch out nyo lang yung aking mga vlog kasi we're going to explore. Papakita ko sa inyo yung mga airport, yung mga pagkain sa loob ng airport, mga Senegal food. And siguro baka makakalabas din ako sa country na pupuntahan ko. Kasi dadaan muna ako sa isang country, tapos baka makalabas pa ako and ma-meet ko yung mga staff doon, ganon. So ipapakita ko yun sa inyo very soon. So far, yun muna guys, yung po pwede kong ma-share sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi ako nakaka-upload lately ha, kasi nga medyo busy talaga eh. Okay, sana maging maayos kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan, at sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. So this has been your updater dito sa Africa, sa puso ng Africa. Wow, ang lalim. Sa puso ng Africa, Pinoy in Africa. Au revoir.